Ezekiel, Kabanatang 12. Ang salita rin ng Panginoon ay dumating sa akin na nagsasabi, Anak ng tao, ikaw ay tumatahan sa gitna ng mapanghimagsik na sangbahayan na may mga mata na maititingin at hindi nagsisitingin, na may mga pakinig na may pakikinig at hindi nangakikinig, sapagkat sila'y isang mapanghimagsik na sangbahayan. Kaya't ikaw na anak ng tao, maghanda ka ng dadalhan sa paglipat, at ikaw ay lumipat sa araw sa kanilang paningin. At ikaw ay lumipat mula sa iyong dako hanggang sa ibang dako sa kanilang paningin. Baka sakaling sila'y magbulay, bagaman sila'y mapanghimagsik na sangbahayan. At iyong ilalabas ang iyong daladalahan sa araw sa kanilang paningin, na parang daladalahan sa paglipat, at ikaw ay lalabas sa hapon sa kanilang paningin, na gaya ng kung ang mga tao ay nangasa sa pagkatapon. Umutas ka sa pader sa kanilang paningin at iyong ilabas doon. Sa kanilang paningin ay iyong papasanin sa iyong balikat at ilalabas sa pagdilim. Iyong tatakpan ang iyong mukha upang huwag mong makita ang lupa, sapagkat inilagay kita na pinakatanda sa sangbahayan ni Israel. At aking ginawang gayon na gaya ng iniutos sa akin. Aking inilabas ang aking daladalahan sa araw, na gaya ng daladalahan sa paglipat, at sa hapon ay bumutas ako ng aking kamay sa pader, at aking inilabas sa dilim, at pinasan ko sa aking balikat sa kanilang paningin. At nang kinaumagahan ay dumating ang salita ng Panginoon sa akin na nagsasabi, Anak ng tao, hindi baga ang sangbahayan ni Israel na mapaghimagsik sa sangbahayan ay nagsabi sa iyo, Anong ginagawa mo? Sabihin mo sa kanila, Ganito ang sabi ng Panginoong Diyos, Ang hulang ito ay tungkol sa prinsipe sa Jerusalem at sa buong sangbahayan ni Israel na kinalalakipan nila. Sabihin mo, Ako'y inyong tanda, kung ano ang aking ginawa, gayon ang gagawin sa kanila. Sila'y mapapasa pagkatapon sa pagkabihag. At ang prinsipe na nasa gitna nila ay magpapasan sa kaniyang balikat sa pagdilim at lalabas. Sila'y magsisibutas sa pader upang ilabas doon. Siya'y magtatakip ng kaniyang muka, sapagkat hindi niya makikita ang lupa ng kaniyang mga mata. Ang akin namang panilo ay aking ilaladlad sa kaniya, at siya'y mauhuli sa aking silo, at aking dadalhin siya sa Babylonia sa lupain ng mga Kaldeo. Gayon may hindi niya makikita, bagaman siya'y mamamatay roon. At aking pangangalatin sa bawat dako ang lahat na nangasa palibot niya na nagsisitulong sa kaniya, at ang lahat niyang mga pulutong, at aking huhugutin ang tabak sa likuran nila. At kanilang malalaman na ako ang Panginoon, pagka sila'y aking pinanabog sa gitna ng mga bansa, at aking pinangalat sa mga lupain. Ngunit mag-iiwan ako ng kaunting lalaki sa kanila, na maiiwan ng tabak, ng kagutom at ng salot, upang kanilang maipahayag ang lahat na kanilang kasuklam-suklam sa gitna ng mga bansa na kanilang pinaroroonan, at kanilang malalaman na ako ang Panginoon. Bukod dito'y ang salita ng Panginoon ay dumating sa akin na nagsasabi, Anak ng tao, kanin mo ang iyong tinapay na may panginginig, at inumin mo ang iyong tubig na may pangangatal at may pagkatakot, at sabihin mo sa bayan ng lupain, Ganito ang sabi ng Panginoong Diyos tungkol sa mga nananahan sa Jerusalem at sa lupain ng Israel.
Sila'y magsisikain ng kanilang tinapay na may pagkatakot at ng lulupaypay na iinom ng tubig, upang ang kaniyang lupain ay masira na mawawalan ng lahat na nandoon, dahil sa pagdadahas nilang lahat na nagsisitahan doon. At ang mga bayan na tinatahanan ay mawawasak, at ang lupain ay masisira. At inyong malalaman na ako ang Panginoon. At ang salita ng Panginoon ay dumating sa akin na nagsasabi, Anak ng tao, ano ang kawikang ito na sinasambit ninyo sa lupain ng Israel? Na sinasabi, ang mga kaarawan ay tumatagal, at ang bawat pangitain ay nabubulaanan. Saysayin mo nga sa kanila, ganito ang sabi ng Panginoong Diyos, aking papaglikatin ang kawikaang ito, at hindi na sasambitin pang parang kawikaan sa Israel, kundi sabihin mo nga sa kanila, ang mga kaarawan ay malapit na, at ang pagtupad ng lahat na pangitain, sapagkat hindi na magkakaroon pa ng walang kabuluhang pangitain o ng ditunay na panguhula sa loob ng sambahayan ni Israel. Sapagkat ako ang Panginoon, ako'y magsasalita at ang salita na aking sasalitain ay matutupad. Hindi na magluluwat pa, sapagkat sa inyong mga kaarawan o mapanghibagsik na sangbahayan, aking sasalitain ang salita at aking tutuparin, sabi ng Panginoong Diyos. Muling ang salita ng Panginoon ay dumating sa akin na nagsasabi, Anak ng tao, narito silang nasa sangbahayan ni Israel ay nagsasabi, ang pangitain na kaniyang nakikita ay sa malayong mga araw na darating at nanguhula na mga panahong malayo. Kaya't sabihin mo sa kanila, ganito ang sabi ng Panginoong Diyos, wala nang magluluwat pa sa aking mga salita, kundi ang salita na aking sasalitain ay matutupad, sabi ng Panginoon.